Pera ang problema ko. Yan ang madalas sabihin ng karamihan. Pero after ng video na to, hindi mo nasasabihin yan. Bakit? Panoorin mo to. The more na sinasabi mo yung bagay na yan, the more lalayo yung pera sa'yo. Alam kung bakit? Ang pera, hindi kasi dapat yan pinoproblema. Pera, ginagamit, pinambibili, pinang-i-invest, at kung ano-ano pa ang bagay, pinangtutulong din sa iba. So, ayaw ng pera na pinoproblema siya. Ang gusto niya, ginagamit siya. Kaya kapag may pera ka, gamitin mo. Kaya, the more mo sinasabing pera ang problema mo, mas lalong lumalayo sa iyo yung pera. Alam nyo ba na ang pera ay isang tool lamang? So, neutral siya. Hindi mo masabing ang pera ay masama, hindi mo masasabing ang pera ay mabuti. So, depende pa rin yan sa mga gumagamit. Parang normal na martilyo. Pwede mo gamitin sa kabutihan, sa paggawa ng mga bagay, ng bahay. Pwede mo rin siyang magamit as weapon o pangpanakit ng ibang tao. So, yung pera ay neutral yun. Depende sa gagamit. Kaya yung mga nagsasabing money is the root of evil, depende siguro. Kung binigay mo yun sa taong masama, gagamitin yun sa masama. Ibigay mo yun sa taong mabuti, gagamitin yun sa mabuti. So, yung pera, hindi mo pwedeng generalize na masama. Ngayon, paano mo poproblemahin ang isang bagay kung wala ka nun? 'Di ba? So, ibig sabihin, kailangan natin maging specific sa mga problema natin para masolusyonan natin ng specific din. So, ngayon, wag mong sasabihin na problema mo ay pera. Pwedeng ang problema mo ay kawalan ng pera. So, ang solusyon, ang pera. So, yun dapat ang sasabihin natin. Again, pera ang solusyon sa problema ko. Huwag niyong sasabihin na pera ang problema ko. Ganun. So, learning. Anyway, speaking of pera, kakulangan sa pera, maraming paraan naman. So, ang kailangan mo lang naman mag-deliver ng value sa mga tao. So, the more important yung ginagawa mong value para sa mga tao, the more dadaloy sa iyo yung pera. Vehicle ahead motion detected. So, kung for example, wala kang maisip na pagkakakitaan, wala kang value na may deliver, pwede mong simulan sa mga small businesses. So, pwede mong simulan sa home-based business. So, kung wala ka pang idea sa mga home-based business, panoorin nyo yung mga previous videos ko. So, kung nagustuhan nyo ang video na to, i-like nyo lang or share or mag-comment kayo. Thank you!